Umakyat na sa 144 ang bilang ng patay sa lindol sa Visayas ayon sa NDRRMC. Halos 300 pa ang sugatan mula sa pagyanig. Bukod sa mga buhay na apektado, napakaraming istruktura rin ang magiging alaala na lang dahil sa pinsala ng lindol. Sa Locon, sa lalawigan ng Bohol, kalunos-lunos ang sinapit ng isang lola na nasawi matapos siyang maipit sa dingding. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa po nakukuha ang kanyang labi dahil sa pag-uga ng pader. Mula sa Bohol, nakatutok live at eksklusibo si Jiggy Manikan. Jiggy. Mike Mel, kanina nga ay napasok natin ang bayan ng Loon at kung saan nakita natin ang binabanggit mong lola na si Lola Celerina na nakaipit pa ang kalati ng kanyang katawan sa mga pader ng kanyang bahay habang hindi pa nare-retrieve ang kanyang mga labi. At bukod dyan, ang isa sa kinalulungkot ng mga residente dito ay yung mismong pagguho ng kanilang matandang simbahan na tila ba dinurog ng malakas na lindol na ito. Ang bayan ng Loon dito sa Bohol ang isa sa may pinakamaraming nasawi dahil sa malakas na lindol kahapon ng umaga. Bitak-bitak ang mga kalsada at may mga bahaging umangat pa. Kaya napakahirap ng biyahe. Di tulad dati, kailangan pang sumakay ng bangka ngayon. Nakapanlulumo ang pinsalang inabot ng mga estruktura rito, lalo na yung mga naging bahagi na ng kasaysayan. Pero mas nakakalungkot ang mga nasaktan, nasugatan at nasawi. Nakunan pa ng GMA News ang labi ni Lola Celerina na mahigit 24 oras nang nakapiit sa pader. Hindi siya maialis sa mga kaanak dahil umuuga pa ang pader na malapit sa katawan niya. Kunting galaw lang namin sa yung mga nakaharang doon. Yung bahay na hindi na kasi matibay yung foundation, gumagalaw agad. So yung mga nagtatangkang mag-rescue, atras agad. So, hirap. Mahirap talaga. Ang mga daan dito tila kumot na ipinagpag, nagkabitak-bitak at umangat sa lupa. Pinabagsak ang mga tulay gaya ng Mualong Bridge na ito sa bayan ng Loon. Sa dulo ng wasak na tulay na ito, nakasalubong namin si Mang Leo Bitonyo. Umiiyak habang buhat ang labi ng asawang pumanaw kahapon bago lumindol. Kailangang ilipat ng punerarya ang labi ng asawa. Pero dahil di madaanan ng tulay papuntang Tagbilaran, kailangang isakay pa ito sa bangka. Sa punerarya, ito. Ginabot, naputol yung tulay. Oh, Naputol na. naputol na, hindi na makadaan. Isolated pa rin ang bayan ng Loon. Ang isa sa paboritong puntahan ng mga bakasyonista at turista rito, ang mahigit 300 taong simbahang Our Lady of Light Church. Pero matapos ang lindol kahapon, ang dating simbahan, mistulang tumpok na lang ng mga bato. Ito na lamang ang natira dito sa Our Lady of Light Church dito sa bayan ng Loon na itinayo pa ng mga Kastila noong taong 1753 at sa isang iglap ay pinabagsak ng malakas na lindol bandang alas 8 kahapon ng umaga. At tila minartilyo ang simbahang ito dahil ito na lamang po parang pinitpit, nagkadurog-durog ang mga pader at itong bumagsak na yero ay nasa sa gitna lamang ng mismong lugar kung saan dati nakatirik ang simbahan. Sa palibot nito ay nagkampo na lamang o nagtent na lamang itong mga residente dahil sa takot na bumalik sa kanilang mga tahanan. Ito po sila dandaan at dumadaing ng tulong para sa pagkain at tubig, partikular doon sa mga anak nila, yung mga bata na naririto sa gitna ng init, sa gitna ng mga tent na ito na pansamantala nilang tinutuluyan. Dito sa kabilang panig, makikita po natin yung ibang bahagi ng simbahan, yung ibang mga struktura na nakadikit dito ay talagang nawasak. Ito pong imahe ni Jesucristo dito sa aking kanan ay mapuputol at babagsak na lamang anumang oras na magkaroon ng aftershock dito sa lugar na ito. At ito nga po ang isa sa kanilang may pinakamasakit na karanasan, ang kanilang pinakamamahal na simbahan. Pero para sa kanila, may tuturing nilang milagro ang pagkakasalba. Sa kabila ng malakas na lindol nito, yung imahe ng Birheng Maria na nasa dulo, na nasa unahan, altar ng simbahang ito, na hindi man lamang natinag sa kabila ng malakas na pagyanig na ikinawasak ng mismong simbahang ito.
Natirang simbolo ng pananalig sa harap ng guho ang isang inilagay na mesa na may imahe ng Birheng Maria. Sa paligid ng gumuhong simbahan, pansamantalang nanunuluyan sa tents ang mga lumikas na residente. Ayon sa alkalde ng lugar, nakatuon ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga biktima ng pagyanig. Wala pa rin kuryente sa bayang ito, walang gasolina, papaubos ng pagkain at patuloy na naghihintay ng tulong ang mga taga rito. Let's see, 90% is destroyed. The houses, the church, the market, it's destroyed. The people don't have water, there's no gasoline. The people are looking for food, no food. We saw 2 helicopters pass by and nobody come. And the municipality, people are there just sitting and waiting. So no actions. Halos walang pinatawad ang lindol dito. Mga paaralan, barangay hall, bahay nakatikim ng pinsala. Takot ang mga residente, lalo na raw kahapon nang umakyat sila ng bundok sa takot na baka magkaroon ng tsunami. Pero sinabi na ng PHIVOLCS walang tsunami ang inaasahan sa lugar matapos ang malakas na lindol dahil hindi naman nagmula ang pagyanig sa ilalim ng karagatan. At dito nga Mike sa Baclayon, Bohol ay nakikita natin itong simbahan ng Baclayon kung saan ang natirang nakatayo dito sa unang bahagi ng napinsala ng simbahang yan ay itong imahe ni Saint Anne, ang nanay ni Mama Mary. At hindi ito bumagsak sa kabila ng malakas na pagyanig. At ayon po sa mga residente, bagamat hindi kami pinayagan na kumuha dahil sa peligro pa rin ang pagbagsak ng ilang mga piraso, ay yung imahe ni Padre Pio at ni Mama Mary dito sa gilid ng simbahan ay hindi rin po nasira at ito'y bahagi ng pundasyon ng simbahan ng Baclayon. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manikad.